mapagpalang araw sa lahat. Guys, ang re-review po natin, ito po yung bagong-bago ng Euromotor. Ito po yung Peak 110. Underbone to mga guys. Ang kulay po nito ay matte green. Pero pag bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po at pahit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Tara guys, simulan natin itong review. Guys, simulan natin itong review. Ito po yung Euromotor Peak 110. Bagong-bago po itong underbone ng Euromotor. Simulan natin sa kanyang gulong. Ang sukat po ng gulong nito ay 2.25 by 17 po. Ang tatak po nito ay Yuan Seng. Ano siya? Drum brake po siya. Yan. Glossy siya na gray. Ito po yung kanyang front shock. Glossy na black. Kung mapapansin nyo, yung gulong niya po sa harap, alam nyo po yung pang pantra. Yan. Ganyan po yung design niya. Hindi po yung ordinary na spike. Yan. May decals po siya rito na neon green. Tapos ito dark green. Ito po yung kanyang mukha. Kitang-kita nyo, ang ganda oh. Ang ganda ng design, no? Ang headlight po niya ay LED na. Ayan oh, parang eagle eye po. Ayan. LED. Ano siya? Parang LED po siya na projector. Ayan. Yung magkabilang signal light niya po. LED rin po yan. Tapos guys, ito yung kanyang likod na gulong. Ang sukat naman ito ay 2.50 by 17 din po. Kita nyo, magkaiba yung spike ng harap sa likod. Parang pang pantra yung design niya. Kaya ang ganda. Makapit to. Ito po yung kanyang chain cover. Yung swing arm niya makapal po. Ayan, oh, tibay oh. Kapal. Ito po yung tapakan ng angkasan. Round po siya na may rubber. Yung kanyang rear shock, ano po siya, glossy na black, pero hindi po siya adjustable. Hindi po siya adjustable. Guys, ano siya, drum brake po siya. Yan, drum brake. Ito naman po yung kanyang pipe, laki po. Tapos yung kanyang heat guard ay chrome. Pero hanggang elbow po siya, kagandahan nito guys. So hanggang elbow siya. Ito po yung kanyang kickstart. Kulay chrome siya na may rubber po. Yan, round. Yung kanyang brake pedal, glossy na black. Ito po yung kanyang engine. Glossy siya na black, tapos may engrave po na Euromotor. Ito po yung kanyang taillight. LED po yung kanyang taillight, pati po yung magkabila niya signal light. Tapos ito po yung kanyang fender sa likod. Guys, ito yung kabilang engine. Yan, may naka-engrave po ulit na Euromotor. Tapos ito yung kanyang gear pedal. Tapos ano po siya, yan, 4 gear. Yan, ano siya yung parang rotation po, yung 1, 2, 3 grab. Pagka magdadagdag po dito, 1 to 4, tapos dito po kayo magbabawas. Ito naman po yung kanyang upuan niya. Ang ganda po ng material na ginamit. Makapit po siya. Ito po yung magaspang. Tapos, ano na po siya, customized na rin po. Yan. Para po sa yung magdadrive po, tapos yung kanyang backlight. Ito po yung kanyang grab bar. Maganda po. Lalo na po yung mga naglo-long drive. Yan. Okay naman po siyang kapitan. Saka guys, napansin ko ito parang yung kanyang grab bar. Kung gumagamit kayo ng Honda Wave na Alpha, ayan, parehas sa parehas siya. Ang ganda ho. Tapos ito yung kanyang U-box. Maliit lang po. Halos wala akong U-box. Ang katulad po nito yung sa SYM na bonus. Yung nasa harap po yung kanyang gas tank. Nandito po yung kanyang U-box. Ito po yung upuan po. Ang ginamit po na material ay plastic na block. Tapos yung kanyang naka-staple wire po yung kanyang seat cover sa garter. Para hindi po mapunit yung ating seat cover.
Ito naman po yung kanya manubela. Lambot po ng hand grip. Tapos ito po yung mga function. High and low, busina, signal light. Ito po may choke pa po siya kasi carb type po ito. Park light, yan, may park light po siya. Tapos electric start. Kaganda nito, may electric start at may kick start din po. Yung throttle niya, yan, ang lutong po, saka malambot ang kanyang brake lever. Ang gauge panel naman po nito ay analog siya. Tapos ito po makikita nyo po yung bilis, yung kilometers. Tapos dito po yung kanyang mga signal light. Signal light, tapos yung fuel nyo po. Tapos kung anong gear po kayo. Yun nga lang po, hindi pa po siya, wala pa po siyang battery. Hindi po natin makikita yung kanyang gauge panel. Ito naman po yung isian niya. Yan naman po, ito na po yung yung function lang naman po niya. Paglalak niyo yung motor, tapos pag i-start niyo na po. Ito po yung kanyang susi. May naka-engrave po na E for Euromotor. Guys, may maliit siyang packet dito. Siyempre, pag may packet kayo dito, may USB port. Yan. Ito po yung kanyang USB port. Saktong-sakto to guys. So, yan o, pagka ilalagay niyo yung phone habang nag-charge, nakalusot po siya rito. Kasi malalim po siya. Ayan o. Malalim po siya. Tapos pwede nyo rin siyang lagyan ng coins. So, kaya yung mga papers and documents po, na pwede. So, yun guys. Ito na yung naabangan ko sa sasakyan ko na to. Euromotor Peak 110. Tignan nyo ako pag nakasakay na ako sa yun. Guys, kanina nakita nyo ako, nakasakay na ako dito sa Peak 110. Ang kagandahan po nito, yun nga po, komportable siya. Malambot po yung upuan niya. Hindi po siya gaanong kataasan. Maganda pala yung sukat nito guys, yung ganyan. 2.25 tapos 2.50 lang yung likod. Yan. Bagay na bagay po ito sa mga average lang po yung height. Hindi po siya kataasan na gusto mag-underbone. Kasi may mga minsan po, may mga underbone na yun nga po, matataas siya. Pero pag ganitong gagawin yung kombinasyon, ayos na ayos siya. Tapos yun nga po yung seating position kanina. Ganda po. Talagang ang laki po ng space. Tapos yung upright position pa po kayo. Magandaan din po. Yan, may USB port po siya. Lalo na po yung mga gustong mag-rider. Yan, pwede po ito. Bibili lang po kayo ng CP holder. O kagaya po ng kaninang sinabi ko po, pwede nyo lang po siya ilagay dito. Yan. Tapos overall po, ayos na ayos po sa akin kasi yun nga po sa underbone naman po talagang maano kayo pag unang kita nyo, magugustuhan nyo agad to. Kasi yung sa itsura niya, tapos yung sa mga specs niya po, kagaya nito, LED. Yung headlight, LED po. May USB port. Pati po yung kanyang tail light, LED na rin po. Tapos yung kanyang muffler, ang ganda po ng pagkaka-design. Kita nyo hanggang elbow. Meron siyang cover po. Kaya hindi siya madaling, hindi nga po kasi hindi siya katalsikan ng kahit anong masyadong dumi. Hindi po siya madaling kakalawang. So yun guys, alam ko ito na yung inaabangan nyo. Baka magulat kayo sa presyo nito. Kung magkano ba itong Euromotor na Peak 110. Tara guys, tignan na natin yung price. Guys, post ko na lang po yung kanyang price, yung kanyang cash price, down payment at installment po.
Magugulat po kayo sa presyo nito. Lalo-lalo na po yung mga gustong bumili ng underbone na 110cc, yung beginners po o gustong pang negosyo na riders. Goods na goods to, guys. Kasi sasabihan ko na kayo, mura to. Napakamurang underbone. Sa ganyang itsura, oh. Kanya naman, oh. Napaka-elegante, saka napakaganda. Lalo na mga guys, pag actual to. Tapos dito po sa may Mitsukoshi, dito po sa may National Highway, Barangay San Antonio, Bilingan, Laguna, dalawang kulay po yung available nila rito. Ito po yung matte green. At ito po, ang ganda nito. Guys, ang ganda nito. Sky blue. Sky blue siya. Bagong-bago, bagong kulay, magandang underbone, murang-mura. Ano pang hahanapin nyo mga guys? Kaya ako sa inyo, pasyalan nyo na to. Yan, hindi tinipid po sa specs sa ganitong presyo ng underbone. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po at pa-hit na notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. At salamat nga po pala dito sa may Mitsukoshi, dito po sa may National Highway, Barangay San Antonio, Bilingan, Laguna, at nare-review ko po yung mga motor nyo. More sales to come. At kaya nga lagi po sinasabi, ingat po palagi, ride safe always, and God bless po. Like and share na rin po ng aking mga videos. At lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Bye-bye!